Hey you guys, what's up? Your frustrated engineer here. Kamusta? Well, this is another video showing on how to build your own vertical crab farm setup sa inyong bahay mismo. So let's go. Okay, let's go. So, vertical crab farming, hindi na ako masyado magdadalve dito. Basically, magkaalaga at magpapalaki tayo ng alimango sa loob ng isang crab box, and yung box natin is stacked vertically to maximize the space. Mas madaming box, mas madaming yield. I did my research din dito bago ako nag-umpisa. Kumbaga, pang sariling research lang just to see ano ba yung basics ng pag-start nito. And I found out na kulang yung research ko, kaya minabuti kong umattend ng seminars. So naghanap ako ng vertical crab farm. Nakakita naman tayo. It's found in Alfonso Cavite. So we attended that seminar. Sinama ko si Wifey. Very informative naman yung mga naging natutunan natin doon. And from there, cross-checking with our unang research, madami pala akong mali and madaming kailangan i-improve. So back to the drawing board. Nag-revise ako ng layout ng sketches, nag-revise ako ng design, nag-revise ako ng overall look, and ito yung una. So minabuti kong unahin ang pag-setup ng control panel kasi ito yung magiging parang command center ng ating build. So siya yung magtuturo kung anong gagawin dapat ng system natin. Hindi naman siya ganun kahirap. Pero, again, this video is going to be, hindi ko pa alam kung ilang part series to, pero it's going to be separated kasi masyado mahaba pag isa lang. So, first up, this is what I'm going to do. Okay? Right. So, from here, nag-generate or gumawa muna tayo ng wiring. And preparations ng items natin. So, beforehand, may idea na ako kung ano yung mga parts na gagamitin ko. Siguro, mag-provide na lang ako ng parts list at the end of the build. Or, hindi pa din kasi siya tapos at the moment, ongoing pa rin. So, yan. Ang ginawa ko na lang muna dito, hinanda ko yung pinaka-controller natin. So, ito yung magiging pinaka-utak ng ating control panel, ng ating system. So, this is an Arduino kit. And may niload na ako na program dyan just to test yung relays. So yung relays yun yung nakikita nyo na kulay blue na ano yan, 8 channel na relay. So tinignan ko lang kung gagana ba siya. Basically nag-okay naman siya from the first setup. So testing lang ito. Tinetest ko lang siya kung mag-work siya, paano siya mag-respond, and overall happy naman ako sa result. So I continue with the rest of the build. So at this point, nile-layout ko lang muna yung ano natin, yung magiging board natin. So eto, hinanda ko lang. Meron ako ditong plastic sheet na around 5mm yung kapal. So doon ko i-mount yung mga items natin. Dito nilalatag ko lang muna siya, marking the places para hindi ako malito mamaya kapag nag-drill na ako ng mga butas para ma-fix yung mga components natin. So ayan, basically sineset up lang natin muna siya. Ang gusto ko kasi mangyari dito, yung control panel ko is maliit lang yung footprint. Ibig sabihin maliit lang yung space na i-consume niya. So every now and then mabalik ako sa drawing board ko, sa wirings ko, just to make sure na hindi ako maligaw, hindi ako malito kapag ka nag-start na ako mag-wire. So, inaayos ko lang siya based sa shortest na wiring na pwede kong gawin sa kanya. Dahil nga yung goal natin is to keep everything compact. Kasi maliit lang yung space natin dito sa bahay. So, start tayo na talaga na i-compress lahat yung buong build, i-compress hanggang sa control panel. Gawing napakaliit niya lang. And then, okay, so moving forward, dito kasi is more on mag-wire tayo ng thermal blocks. Yes, and if you have time, please do subscribe sa my channel. No? Okay guys, continuing lang. Okay, so from here, yan, connecting na tayo ng mga wires.
Yung iba dito is na mount ko na. And dito, winawire lang natin yung pinaka main socket natin. So itong socket natin, ito yung magpo-provide ng power sa ating Arduino kit and dun sa mga terminal blocks. Yung mga block na yun, yung nakikita nyo at the upper part and the lower part, yung naka-vertical at horizontal na position. So sila yung magdi-distribute bale ng power sa buong system. So ito, more on marking lang and butas-butas. Gumamit ako dito ng soldering wire, soldering iron para mas mabilis. Nung una dinidrill ko siya kaso matagal. Mas mabilis kapag naka-wire. Then, naka-nut lang siya sa kabilang side and screw just to make sure yung connection natin is very secure, very sturdy. Okay, moving forward with the build. So sa part na to, nagkakabit naman tayo ng mga white terminal connectors. So, grip lang. Ang maganda sa ganitong part ng build or sa ganitong style ng connection is kapag meron tayong mga nasira na items, madali magpalit, madaling magbaklas, and madaling magkabit ulit. Kasi syempre, luluwagan mo lang yung screws sa terminal blocks, then pull out mo yung items na nasira or defective, then palitan mo ng bago, and then yung system mo tatakbo na ulit. So, yung kapag gagawa kayo nito in the future, I would suggest na pag-isipan nyo rin yung part na yun. Make sure na meron kayo laging access sa build nyo if ever nagkaroon ng problema. Ano to, more on the maintenance side or repair. So, looking ahead into the future lang kasi syempre mga items to, electrical items, electronic items, meron din yan. At the end of the day, may service life yan, masisira sila. So, need po silang palitan. Kaya I would recommend kapag nag-build kayo na ganito, make sure na may access kayo to remove and to install again. So, ang solution is to wire everything using terminal blocks. So, yan. Makikita nyo. At this point, naikabit ko na yung main terminal block sa ilalim. Nakakabit siya dun sa ating circuit breaker. So, yan yung magiging pinaka main distribution natin. Yung pinakailalim dyan, kumukuha ng supply yung buong build. And yung terminal block naman sa taas, yung nakatayo na position, siya naman yung magdi-distribute into our output side. Ibig sabihin, papunta sa mga items like the pump, the aeration, lahat ng magiging output or connection niya sa labas. Diyan siya nakakonect sa natin, sa ating vertical na terminal block. So, testing lang. Everything looks good on here moving forward. And yes, and that's it for the video. Kung mayroon kayo questions or recommendations, please feel free to drop a comment dito sa video na to. And if there's something that you would like to discuss further, please, again, feel free to drop a message. So, I'll see you on the next part of this build. So, medyo mahaba-haba to. Mahaba-haba pa yung lalakbay natin on this vertical crab farm journey. So, I hope we'll be able to make this a successful project. See ya guys. Take care.